Pilipinas. Kung ikaw ay purong Pilipino ay walang duda, na pag makarinig ka ng salitang Pilipinas, ay paniguradong papasok na sa isipan mo ang tatlong bituin sa ating Philippine flag. Ito ay nagpapahiwatig sa tatlong pangkat ng mga kapuluan sa ating bansa. Kung saan ito ay ang Luzon, ang Visayas, at ang Land of Promises o Lupang Pangako, ang Mindanao. Pero paano na lang, kung ang tatlong bituin sa ating watawat, ay mababawasan ng isa? Ano na lang kaya ang magiging itsura nito? Matutuwa ka pa kaya, sa magiging kalalabasan nito? Posible bang mabawasan ang bituin sa ating watawat, o ang paghiwalay ng isang pulo sa ating bansa? Ang Pilipinas ay binubuo ng tatlong malalaking kapuluan. Ito ay ang Luzon, Visayas, at ang sentro ngayon ng usap-usapan, ang Mindanao, na kung saan ay nagbabalak na naman na humiwalay sa Republika ng Pilipinas. Napukaw na naman sa ngayon, ang dekada ng usap-usapan, at paano kalang ihiwalay ang Mindanao sa ating bansa. May mapayapang paraan ba, para sa inaasam-asam na independent? O muli na naman ba, babalik ang mga Mindanaon sa madugong pakikibaka, kung saan sa nakalipas na kalahating siglo, ay nasa libo-libo na ang nagbuwis ng buhay, para makamit lang ang inaasam-asam na kasarinlan ng Mindanao. Ayon kasi sa kasaysayan, ay napakarami na nang sumubok na ihiwalay ang Mindanao sa ating bansa, kung saan ang iba pa nga dito ay nagresulta sa madugong pakikibaka, at kumitil ng napakaraming buhay. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ay simula pa noong 1968, 2 buwan makalipas ang tinaguriang Jebeda Massacre sa Hulusulo, ay ang Nuoy Cotabato Governor Dato Ugtog Matalam, ay nag-issued ng manifesto para sa deklarasyon ng Muslim Independence sa Mindanao. Ang layunin na ito ni Matalam, ay ang ihiwalay ang Mindanao, Sulu, at ang Palawan Region, o Minso pala, kung saan magkakaroon ng independent Muslim state. Bagamat wala masyadong pumansin sa panukala na ito ni Matalam, ay siya naman ang maituturing na kauna-unahang sumubok, na ihiwalay ang Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas. Noong 1980s naman, ay muli na naman itong pinag-usapan, at naging sentro ulit ng debate sa buong bansa ang Mindanao. Dahil sa Nuoy Mayor ng Cagayan de Oro, na si Ruben Canoy, na nagtatag ng Mindanao Independent Movement at muling binuhay ang usaping independent ng Mindanao. Bagamat marami ang tumugon at nakiisa sa panawagan na ito ni Mayor Canoy, ay sa kasamaan palad ay hindi rin ito nagtagumpay. Andyan din ang Moro National Liberation Front, o MNLF, na tinatag ni dating UP Professor Nur Miswari. Ang layunin naman ay para ihiwalay ang 13 provinces, at 9 na component cities ng Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas. Ang layunin na ito ni Miswari at ng Moro National Liberation Front, o MNLF, ay nagresulta sa madugong gyera at malawakang kaguluhan sa Mindanao, at nagkaroon ng estimated casualties, na di bababa sa 80,000 ang mga namatay sa panig ng MNLF, at ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas. Kasama na dito ang mga kawawang mga sibilyan na nadamay lamang sa kaguluhan. At nasa humigit kumulang 20,000 mga sibilyan ang napilitan lumikas, papuntang Sabah East Malaysia, para makaiwas lang sa kaguluhan. At noong December 23, 1976, para matapos na ang kaguluhan at magkaroon ng permanenting ceasefire, ay imbis na totally independent, ay pumayag na lamang si Nur Miswari sa mas simpleng autonomous region na lamang, at nilagdaan ng Moro National Liberation Front at ng Philippine Government, ang 1976 Tripoli Agreement sa bansang Libya. Kaya ang Nuoy inaasam-asam na independent ng taga Mindanao, ay muli na naman hindi nagtagumpay. At dahil sa mas simpleng autonomous region na lamang, ang nakuha ng MNLF, ay nagkaroon ng pagkawatak-watak sa mga membro nito, at marami ang hindi natuwa sa mas simpleng autonomous region lamang, at ang gusto ng karamihan, ay ang totally independent talaga sa Mindanao. Dahil sa pirmahang nangyari ay marami ang kumalas sa organization, isa na dito ang Nuoy Vice Chairman ng MNLF na si Ustad Hashim Salamat, at bumukod sa MNLF dahil hindi ito natuwa sa pinirmahang agreement. At itinatag nito ang Moro Islamic Liberation Front o MILF, na ang layunin ay hindi lamang basta-basta autonomous region, kundi ang totally independent na naman sa Mindanao. Kaya muli na naman bumalik ang mga Moro sa pakikipaglaban, at muli na naman itong nagdulot ng matinding kaguluhan sa Mindanao. At nagresulta na naman sa libu-libong nawalan ng buhay, dulot ng digmaan,
makamit lamang ang inaasam-asam na kalayaan ng Mindanao. Di naglaon, ay pumayag din ang MILF sa mapayapang usapan, at nilagdaan ang Republic Act No. 11054, o ang Bangsamoro Organic Law noong 2018, at imbis na totally independent na pinapangarap, ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o BARMM na lamang ang nabuo sa Mindanao, at hindi ang Mindanao Republic. Talaga naman, naging sobrang mailap ang inaasam-asam na independent sa Mindanao, sa kabila ng libo-libo na ang nagbuwis ng buhay, makamit lamang ang kasarinlan nito. Pero ang tanong ay, paano ba ito makakamit ng hindi na kailangan pang may magbuwis pa ng buhay? Noong December 1916 ay inaprobahan ng UN General Assembly, ang Resolution 1514, o ang Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People. Sa resolution na ito, ay kinikilala ang karapatan ninuman, sa self-determination. Ibig sabihin, ang lahat ng tao, ay may karapatan na lumikha ng kanilang kinabukasan, batay sa kanilang pangangailangan. Ayon pa sa batikang abogado, na dating Chief Presidential Legal Counsel, at Presidential Spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na si Attorney Salvador Panelo, ay kung ang mga taong nakatira daw sa Mindanao, kung sa tingin nila ay hindi sila nabibigyan ng kaukulang pansin mula sa national government ng bansa, ay may karapatan daw sila sa right to self-determination, at magtayo ng kanilang bansa para sa kanilang kinabukasan. Ibig sabihin, pwedeng magkaisa ang taga Mindanao at magpetisyon sa United Nations, para humingi ng tulong para magkaroon ng plebisito. Gaya na lamang ng ginawa ng East Timor. Ang East Timor o Timor-Leste ay sakop noon ng Indonesia. Noong 1991 ay nagdesisyon ang East Timor na humiwalay na lamang sa Indonesia, dahil sa hindi masyado nabibigyan ng pansin ang kanilang lugar, at may mga pang-aabuso, at di tamang pagtrato, ng Indonesian government sa mga Timorese people. Kaya nagkaisa ang mga Timorese people na manawagan sa United Nations para sa independent ng kanilang bansa, at tumugon naman dito ang iba't ibang bansa, kabilang na dito ang Pilipinas, Australia, at iba pang Western countries kabilang na ang United States, na nagpakita ng suporta para sa mga Timorese people. Kaya noong August 30, 1999, isinagawa ang East Timorese Referendum on Special Autonomy or Independence ng East Timor. At sa botong 78.5% ay naging overwhelming ang naging resulta ng isinagawang botohan, kaya nabuo ang East Timor, o Timor-Leste ang pinakabagong bansa, sa Asia. Ayon naman kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, ay isa sa nakikita nito na paraan para sa independent ng Mindanao, ay ang People Power Revolution. Gaya na lamang sa nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Kung saan, kung pagbabasihan natin ang batas, ay wala sa libro o unconstitutional daw ang nangyaring EDSA Revolution, kung saan napatalsik ang Nuoy President Ferdinand Marcos Sr., at pinalitan naman ni Corazon Cory Aquino. Pero kung susundin lang daw ang naisulat sa libro, ay ang Nuoy Vice President, Arturo Tolentino, dapat ang maupo bilang presidente, at hindi si Cory Aquino. Pero ang sabi lang daw ng Supreme Court ay wala nang magagawa ang batas, kung saan ang mga taong bayan na mismo ang nagdesisyon sa kanilang kinabukasan. Ibig sabihin, kung magkakaisa lamang ang mga tao sa Mindanao ay hindi pala ito imposible. Pero parang napakahirap nitong gawin. Dahil paniguradong buong sandatahan lakas ng Pilipinas, ang makakabangga kung gagawin ito ng mga tao sa Mindanao. Paniguradong marami ang masasaktan, magkakagulo, at maswerte na lang kung walang mamamatay. Ayon naman sa ibang mga expert, ay ang pag-amenda sa ating saligang batas, at gawin legal ang secession sa bansa, ang pinakamadali at pinakamapayapang paraan upang maihiwalay na ang Mindanao. Gaya na lamang sa bansang Ethiopia sa Africa. Sa Article 39 ng Ethiopian Constitutions ay may karapatan ng mga estado nito na humiwalay, kung sa tingin nila ay yun ang makakabuti sa kanilang pamumuhay. Kailangan lang makakuha ng 2/3 vote ng local legislature, na siya naman idadaan sa isang plebisito. Kung mapapalitan lang ang ating saligan batas, ay paniguradong wala nang magiging problema pa. Dahil nasa taong bayan na ang magdidesisyon, kung papabor ba, o tututol, sa paghiwalay ng Mindanao, at idadaan na lamang ito sa plebisito. Yan lang ang pinakamapayapang paraan, pero, paniguradong napakahirap naman, isa katuparan.
Ikaw, saan sa tatlong nabanggit na paraan, ang sa tingin mong magtatagumpay? Ang pagpetisyon ba sa United Nations, o ang People Power Revolution, o di kaya naman ay ang pag-amenda sa Philippine Constitution, para gawing legal ang secession sa bansa? Makikilahok ka ba, kung magkakaroon ng People Power Revolution sa Mindanao? Handa ka ba sa mga posibleng mangyari? Makikisali ka ba, kung sakaling magpetisyon ang Mindanao sa United Nations? O di kaya, ipapanalangin mo na lang, na gawing legal ang secession sa ating bansa? Panahon na ba para ibigay ang kalayaan sa Mindanao? Lahat tayo sa usapin na ito ay may karapatan makialam, anuman ang tribo mo, Mapa Luzon, Visayas o Mindanaon ka man, lahat tayo ay iisang Pilipino. Kaya ipahayag lang sa comment section ang iyong pananaw sa usapin na ito, kung ikaw ba ay pabor, o tumututol sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa ating susunod na video, ay pag-uusapan natin ang mga posibleng maging epekto sa bawat isa, at sa Pilipinas kung magiging isang bansa na ang Mindanao. At huwag din kalimutan mag-subscribe, at i-click ang bell icon, para maging updated ka sa mga usaping mapupulutan mo ng kaalaman.